Mga kabady, wag na nating pahabain pa. It's time to meet our featured speaker for this seventh session. We are truly grateful for his time and for sharing his expertise with Body BT's community. Our speaker is a licensed medical doctor, a doctor who are recognized members, fellows of a professional medical college in the Philippines, and also a certified specialist and recognized fellow in the field of endocrinology. He is the brilliant internist and endocrinologist behind the well-loved social media page Pinoy Endocrinologist. He is not only an expert in diabetes, hormones, clinical nutrition, and bone health, but he is also embodies what it means to live a truly healthy and active lifestyle. Outside his clinic, our speaker is also a certified CrossFit and kettlebell coach, a dedicated triathlete, and a regional powerlifting medalist, which makes him more edible, fit, and perfect to speak for this seventh session. He also champions wellness not just through prescriptions, but through movement, discipline, and inspiration, proving that good health is built both in the clinic and in everyday life. So let's please welcome Dr. Ivan Kudal. So, thank you Brian sa introduction mo, no? Medyo na nabigla ako, dami pala ng mga nakalagay dun sa ano ko, no? Kodigo ko na nakita natin. Anyway, good evening Body Beaties community. So, Good thank evening, you Doc. Body Beaties po dahil nandito ako ngayon na tatry nating mag share ng info with regards to diabetes. And ngayon yung topic po natin yung neuropathy or mga nerve problems. Okay? So, ayan, mag-start na siguro ako mag-lecture. Pag may mga questions lang po kayo, guys, type in nyo lang po sa baba. Try natin yung sagutan after this few minutes of lecture. So, thank you again, Body Beaties, and thank you also, Unilab, at least na gagawa natin itong mga activities na to. And sana, mas marami pa yung mga gantong live activity events natin. Naalala ko yung pandemic lang, last time kaming naggaganto eh. Ngayon, at least kahit pa paano, meron ng face-to-face and still, nagagawa pa rin natin itong mga online na activities. Yes po. Okay, so Brian, mag-start na ako, no? So, Yes po, the floor is yours na, for Doc. today, ayan, nakita ko dyan sa ating código. Why good nerve health is better quality for life people with diabetes. Okay? So, ito po yung topic natin. Ano ba yung mga nangyayari kapag ikaw ay may diabetes? Most commonly, nakikita mo, blood sugar lang yung tinitingnan. Pero hindi masyadong napapansin ng mga tao. Ang pinaka-problem, bakit pinapaganda ang blood sugar mo? Bakit mas gusto ng doktor mo controlled siya? It's because of complications, guys. Komplikasyon. Magkakaroon ka ng komplikasyon habang tumatanda ka. Magkakaroon ka ng komplikasyon habang naggagamot ka. So, ang goal namin as your doctor, mabawasan yan and hopefully, yun, nakalagay dyan, better yung quality of life mo. Kasi kapag meron kang complications, yung quality of life, yung paggising mo sa umaga, yung paggalaw mo, pag ikaw na ay gumising, yung ikaw ay lalakad, okay? Itong mga to medyo mahirap. Titignan natin. So, again guys, ano ba yung pag-uusapan natin? So, for our next slide, yung content natin, no? So, titignan natin how does diabetes affect your nerves, ano yung mga nangyayari sa mga activities of daily living mo, how this diabetes with regards to ano yung supplement na topic natin for today, yun nga, yung B-complex natin, no? And with regards to that, ano yung mga practical tips na pwede natin i-advise sa mga diabetic nating pasyente. So, ayun guys, next, titignan natin, ano ba yung titignan mo with regards to diabetes? Next slide ba nga, ma'am? Ayan dyan. Okay. So, what is a nerve? So, guys, para lang sa kaalaman ng lahat, di ba? Anong Tagalog ng nerve? Brian, alam mo ba kung ano? Diyan ba? Okay. Parating sinasabi ng mga tao, di ba? Pag nerve ay ugat. Di ba? Ugat. But guys, syempre, with regards to ugat, maraming klase po ng ugat. So, may mga ugat na tinatawag nating arteries. Yun yung mga pag sa drawing, sa red, makikita mo mamaya. May ugat na veins. Ito po, yung ugat na nakikita nyo sa mga kamay. Diyan yung tinutusok at kinukuha yung mga dugo sa inyo. Meron din ugat na nerves. Ito yung pag-uusapan natin. Yung nerves, yun yung ugat na nagko-connecta sa
brain mo at sa ibang parts ng katawan. And with that connection, it is the electrical communication of their system. Ibig sabihin, yung brain mo, yung iniisip mo, okay, yung gusto mong gawin, na iniisip mo, gusto kong igalaw itong kamay ko back and forth. Nerves ang nagpapa-send ng signals nun. Pag ikaw ay nagugutom, na-feel mo gusto mong kumain, nerves po iyon na nagsisend ng signal na dapat lagyan muna ng pagkain yung tiyan mo. Ano pa? Yung nerves na pag ikaw ay pagod na pagod, ba? Nag-exercise ka, ang bilis ng tibok ng pulso mo. Nerves din po ay nagsasabi na dapat mas mabilis yung tibok ng pulso para mas mabigyan ng supply yung mga oxygen, yung mga muscles mo kasi nga gumalaw ka, nag-exercise ka. Okay? That is responsible for everything that you do. Okay? Akala mo lang, nerves lang, manhid-manhid, may nararamdaman, ba't lahat yan? Pagdilat mo ng mata, paggalaw mo, okay? Pag ikaw ay umiikip, nerves pa rin yung mga yan. So, telling that part of your body to do something. The problem is, but ikaw ay may nerve problem, di ba? Ang nerve is very vulnerable. Ma-damage lang siya ng, ano ba, trauma, kunyari, di ba? Natamaan. Or yung guys, naririnig niyo yung carpal tunnel syndrome, yung nagta-type parate, di ba? Masakit yung kanilang mga kamay kasi nga iisa lang yung pwesto nila parate. O yung mga frozen shoulders, di ba? Hindi nila nagagalaw yung shoulder nila, naiipit yung nerves. Yung mga yon trauma, di ba? Naiipit or something. But, in general, may mas common na trauma or may mas common na damage. Ito yung biochemical or metabolic. Nasisira ang iyong nerves dahil sa mga stress. Nasisira yung nerves sa mga mataas na sugar. Nasisira ang iyong nerves kapag hindi controlled ng iyong BP. Ito yung mga nangyayari. Highly vulnerable damage. O di ba? Isang slide na nun, dami ko sinabi, no? Next slide mo nga, ma'am. Ano ba yung next natin titignan dyan? Okay. Sige. Sa diabetes and nerves, no? Tingnan niyo po on the left side, no? Tama ba yung makikita natin dyan? Sa picture, yan yung itsura ng isang magandang nerves. Yung pula, yan yung arteries nga po na natin, yan yung mga nagbibigay ng supply ng oxygen, yung pulso na ugat. Yung blue, yan yung mga veins po natin, yan naman yung nagsusupply ng mga dugo papunta sa puso. Okay? Tapos yung yellow, yun yung nerves na ugat-ugat na nakikita natin. Ang nangyayari kapag ikaw ay may mataas na blood sugar or mataas na BP, ganun, nasisira niya yung kulay yellow. Yung myelin sheath o yung parang takip ng nerves para mas mabilis yung movement ng transmission, di ba? Parang imagine mo yung electrical activity, di ba? Tawag dito, yung mga wiring, nawawala yung takip niya. Pag nawawala yung takip, nagiging live wire. So, yung information na dapat electrical activity, dire-diretso dun sa wire, nag-e-expose. Kaya nangyayari ganun. Ano pa? Imagine mo kapag mataas yung blood sugar mo, nagkakaroon ka ng low oxygen supply. Nasisira, nagkakaroon ng ischemia. Imaginein mo ulit yung mga, ano na yon, yung live wire na yon, kumbaga umiimpis, numinipis siya. Instead of sana magkakaroon ng electrical activity, since numinipis siya, nawawalan siya ng supply, mas nagwawala din or humihina yung electrical activity papunta dun sa isang parte ng katawan. So, ibig sabihin guys, with regards to your blood sugar na uncontrolled, it will have an effect of your nerves, it will have an effect of your blood flow, and this leads us to your nerve damage. And nerve damage, ayun, symptoms nga. Over time, nagkakaroon ka ng faulty nerve projections, and over time, magkakaroon ka ng symptoms. May mga symptoms na to, di ba? Usually, may mga tumutusok-tusok, or nagmamanhid, or yung mga iba, nanghihina. But, hindi lang ito ang kailangan mong malaman. Kasi marami pang symptoms or marami pang effect na napapansin ng ibang tao na may kinalaman sa nerves. Sige, next slide po tayo, ma'am, no? Ito ang kailangan mong tandaan. What are the numbers? So guys, sa mga nakikinig at nanonood ngayon, di ba? Sabihin na nating 7 to 10% ng mga tao sa Pilipino, based yan sa studies natin, no? May diabetes. Ibig sabihin, kung nyari ang nakikinig sa atin ngayon, no, 100 people, di ba? Merong 7 dyan na may diabetes na hindi nilang naalam. And with that diabetes, yun nga, 50%, hindi nga po nila
alam na, uy, diabetic na pala ako. Kasi, guys, bakit hindi nila alam na diabetic sila? Most common cause or most common symptom of diabetes is no symptom at all. Hindi nila alam na may diabetes sila kasi wala silang nararamdaman. Yun yung pinaka-problema doon. At kapag may naramdaman na sila, ibig sabihin, meron na silang komplikasyon. And guys, kapag alam mo na nga na diabetes ka, tignan nyo yung third line dyan, no? From the global perspective. 50% of the time, magkakaroon ka ng nerve problem. Kung ikaw ay diabetic, mataas yung chance na magkakaroon ka ng komplikasyon over your lifetime. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng problem sa mga manhid mo, magkakaroon ka ng pagkabulag or pagmalabo ng mata mo, magkakaroon ka ng pagkasira ng kidneys mo or nagli-lead to dialysis. It will happen. The question is, mangyayari ba yan pag ikaw ay 70 years old na? O mangyayari ba yan habang 30 or 40 years old ka? Siyempre, mas gusto mo para at a later stage na lang. Para siyempre, yung again, quality of life mo na kukontinue mo pa rin. Kaya kailangan guys, itong mga numbers na to bantayan ninyo. Hindi kasi porket wala kang nararamdaman. Yung nanay ko, diabetic, pero wala siya nararamdaman, okay lang siya. Hindi siya iinom ng gamot. Maling-mali po yun. Kailangan binabantayan. Next slide, ma'am. Okay? So, ano nangyayari, no? Ano yung mga risk factors or bakit nasisira yung nerves? Katulad sabi ko kanina, blood sugar. Kapag masyadong mataas ang blood sugar mo, hindi control ang blood sugar mo. Ano ba? Pag na-check kayo, ano magandang blood sugar na nakikita nyo parati? Parating 200, 300 yung blood sugar. Yung mga yun, nadadamage na yung inyong nerves. So, pangit yun. Masisira siya. Risk factor siya na mas maagang magkakaroon ng problema ang inyong nerves. Pangalawa, itong sa first statement dito, duration of diabetes, guys. Sa ngayon, mas bumabata yung mga diabetic na pasyente. Ibig sabihin, mas mahaba yung time na diabetic sila. Guys, ang diabetes lumalala over time. So, pag mas maaga kang nagkaroon ng diabetes, yung time mo na magkaroon ng komplikasyon, mas maaga rin. So, ibig sabihin, dapat controlled talaga yung diabetes mo para ma-delay yung pagsulpot ng komplikasyon. Ano yung komplikasyon? Again, one of that is nerve damage. Ito yung most common. Retinopathy, pagka bulag ng paa, ay ng mata, paa, no? Third is yung sa nephropathy, yung sa kidneys po, yung umaabot ka sa dialysis. So, yun yung kailangan mong bantayan with regards to that. Kasi, pag ikaw ay nagkaroon na ng mga uncontrolled blood sugar, lagdagan mo pa yung hindi controlled din yung cholesterol mo and blood pressure mo, ayun, mas masisira na ang iyong nerves. And that nerve damage directly affects or limits your freedom. Bakit kamo? Pag nasisira na yung mga nerves mo, okay, yung weakness mo or yung strength mo na maggumalaw, maglakad, mas humihina, di ba? Yung balance mo na dapat kaya mong bumaba ng hagdan ng walang hinahawakan, ngayon medyo iba na. Mas madali ka nang mahulog. Yung pag matutulog ka na, di ba? Gusto mo sana, maganda yung pakiramdam mo, pero nararamdaman mo parang may tumutusok-tusok sa kamay at paa mo. Itong mga to over time leads to a low or decreased quality of life. And syempre, ayaw sana natin tumutok. And remember guys, most common cause ng mga napuputulan ng paa, di ba guys? Hindi po accident. Ang most common cause kung ba't napuputulan ng paa ang mga tao, especially Filipino, is uncontrolled diabetes. Sugat na hindi pain. Okay, next slide mo, ma'am. With regards to that, ba, anong kinalaman itong sleep and interaction? Parang vicious cycle lang yan, guys. Imagine niyo yun nga, kapag ikaw ay uncontrolled yung blood sugar mo, nasisira yung nerves mo, meron kang nararamdaman, di ba? Be it sa tusok-tusok nga, be it na manhid na hindi mo mapakali yung sa paa at kamay mo, or kung minsan, restless leg. Ibig sabihin, parang galaw siya ng galaw kahit na gusto mo na ang magpahinga. Etong mga to, maglilid sa parang anxiety and depression, di ba? Hindi ka makatulog dahil nararamdaman mo yan. And that sleepless nights will have an effect also to your mood. Will have also an effect to your hormones, di ba? Mas tumataas yung cortisol, yung mga steroid hormones mo. And that leads to
Again, increase in blood sugar. So habang hindi ka nakakatulog ng maayos, mas pumapangit din yung control ng blood sugar mo. Mas pumapangit yung control ng blood sugar mo, mas pumapangit din yung nerve problems mo. So paulit-ulit, paulit-ulit. Itong mga to medyo nagkakaroon ng problema over time and mas lalala over time. Kaya nga, this link is crucial. Address mo both yung nerve pain and yung iyong metabolic parameters. Okay? So, next slide, ma'am. Okay. So, enter the cost of this one. Ang kailangan kasi nating mabantayan, guys, habang ikaw ay nagkakaroon ng problem sa nerves, dapat napapansin mo na dapat mobile ko ako. Dapat ma-reverse ko to. Dapat mas maayos ko to over time. Because with that diabetic neuropathy, you lose the sensation, you lose the natural alarm system. O guys, explain ko lang, bakit nga ba sinasabi nila na most common cause na amputation yung mga diabetic? Kasi nga, yung you lose the alarm system, ibig sabihin kung minsan, nagkasugat ka na, hindi mo alam na may sugat ka. Okay, I repeat, di ba? Natusok ka ng karayom, usong-uso po yan. Hindi alam ng pasyente na natusok na siya. That leads to yung sugat. Kaya naman, Dok, kung may sugat ka, ang problem kasi, pag alam natin may sugat yan, lilinisin natin ng maayos, di ba? Either lalagyan pa natin ng betadine yan, or yung iba, agwa oxinada or amoxicillin, pero hindi po dapat ginagawa yun, ha? Anyway, yung mga yun po, dapat inaayos mo. Pag ikaw ay manhid at hindi mo nararamdaman yung sensation na may sugat ka na pala, syempre nababaliwala mo. That leads to more microorganisms na pumapasok sa sugat and more infection. More infection, yun, mas lumalala po ang inyong sugat. And that leads to possible problems. Next slide. So, enter your good nerve health. So, paano ba dapat yung ginagawa natin, Doc? So, diabetic po ako. Alam ko na parang may nararamdaman ako. Ano yung mga dapat kong steps na puntahan? So, ayan. Siyempre guys, annual check-up parati. Actually, kung diabetic ka na mataas ang sugar mo, dapat at least every 3 months, quarterly, doon mo dapat sine-check. And that discussions, titignan mo parati bago ka magpa-check sa doktor, pansinin mo, meron bang ibang nararamdaman ka, hirap ka ba dumumi, o kaya hirap ka umihi, o ihi ng ihi, or dumi ng dumi. Kasama kasi yun sa mga nerves mo. Diba? Again, yung mga nararamdaman nyo sa daliri ninyo and sa paa ninyo. Kasama din po yun. And of course, titignan nyo parate kung yung paa ninyo merong mga sugat. Doon pumapasok yung step number 2. Daily self-awareness. Bago kayo matulog, guys, kailangan titignan ninyo yung kamay at paa ninyo kasi bago kayo matulog, mapapansin nyo, ayun nga, kung may sugat kayo or wala. Always pay attention to changing sensations. And of course, meron nga, ayun, kailangan mas strict ka sa pagkain mo, mas strict ka sa gamot mo, mas strict ka sa schedule ng inyong doktor. And of course, pag severe na, ayun, sana naman, hindi naman siguro doon yung na-admit ka na dahil merong malalaking sakit sa iyong mga paa at kamay. Okay? Next slide. Enter your supplementations. So, ano ba yung mga pwedeng mga binibigay natin dyan sa mga pasyente natin diabetic na may nerve problems, no? So, isa dito yung vitamin B complex natin, no? So, most commonly, vitamin B have been proposed to have an effect of your nerve health. And it is correct, di ba? Makikita naman natin, vitamin B1, we have your nerve energy and signal transduction, B6, di ba? Production ng inyong nerves naman, yung B12, yung shift naman niya ulit, yung lining para mas ma-preserve yung wiring ng inyong nerves. And of course, yung repair and growth. Ibig sabihin, tignan niyo lang po dyan sa slide dyan sa right side, no? With all of this B complex, they have a synergistic. Ibig sabihin, 1 plus 1 plus 1 equals 15. Synergistic effect sila para mag-improve ang inyong overall nerve health. Okay? Next. And ano pa yung sa mga ano natin, no? Tinitingnan natin. Next slide mo nga, ma'am. Okay? Is yung tawag dito, other nutrients natin, not only zinc, not only vitamin E, not only vitamin C. Ibig sabihin, ano yung mga sinasabi ko to? Itong mga to, antioxidant effects.
Kasi nga, ang oxidant properties natin, yung superoxides natin, yung too much stress, merong ah, inflammation, merong mga nasisira sa inyong katawan. And that antioxidant, kaya nga parating yung iniinom, di ba? Usually, mga vitamins, di ba? Unang-una, vitamin C, para mas ma-reverse yung mga pagod nyo. Para mas ma-reverse yung mga damage. Be it zinc, be it vitamin E, vitamin C, all of these have their roles and mechanisms to improve further. Kumbaga, nadadagdagan niya, tingnan mo, si B complex nandyan, and of course, yung inyong mga antioxidants. Next slide ba? So, meron bang mga studies na nagsasabi nito? Yes, guys, meron naman po. Based from 2021 study, you will have to note that adding vitamin B complex have significantly improved nerve conduction velocities. Test lang po yan dito sa hospital. Meron po tayong ganyan para makita kung may nararamdaman ka o hindi. And of course, superior pain efficacy. Kinumpare nila yung B complex sa mga gamot na pang neuropathic pain. Merong mas may effectiveness lalo na kahit itong simple supplementation. And remember guys, ano ang isa sa pinakasikat na gamot sa diabetes? Diba? Metformin, tama? Diba? Metformin, when you are taking high doses of metformin, yung absorption mo rin kasi ng B vitamins mas less. Kaya advice namin mga doktor po, when you are taking already more than 1,000 milligram of metformin, so ibig sabihin yung 500 na 2 times a day, as much as possible dapat nagsusupplement ka na ng vitamin B. Kasi mas naliles yung absorb, mas nagkakaroon ka ng deficiency, mas mataas yung chance na magkaroon ka ng damage nerve cells. Okay? So, yun lang. Pero guys, metformin, ulitin ko, parating tinatanong yan eh. Safe po yan sa kidneys, ha? Safe din po yan sa liver. Pwede naman po. In addition lang. So, next slide. Ano naman yung mga, antioxidants natin, no? So, sa antioxidants po natin, so, be it zinc, vitamin C, vitamin E, yes, studies have shown that supplementation that in addition to your B complex will have an addition effect also. Ang problem lang, syempre, pros and cons para lang alam nyo, no, hindi tayo bias. With all of these micronutrients, medyo hindi pa robust yung studies. Ibig sabihin, may study, pero maliliit lang yung population. Mas maganda sana, sabihin natin yung sa study marami, sabihin 100,000, 200,000 na tao. Ang available pa lang sa mga nakita natin, mga papers, mas konti. Although, in reality, in clinical practice, yes, it has an effect na tutulungan naman niya po yung inyong nerve problems. Okay, next slide. So in short, guys, pag ikaw ay may mataas na blood sugar, kapag ikaw ay may nararamdaman or nagmamanhid, wala ka na nararamdaman sa inyong paa at kamay, ano yung mga practical recommendations? So, always check your blood sugars. Katulad nga ng ating kasama ngayon, no, with the diabetes, no, makita natin, pwede nila tayong tulungan para makontrol at ma-monitor ang inyong blood sugar. Always check your feet. Titignan nyo parati. Bago kayo matulog, sana, kung meron kayong sugat. Check your medications. Mataas ba yung dose ng mga iba kong gamot? Or meron bang gamot na nakakamanhid? Or nakakamanas? Ba? May mga ganon. B12 status, usually, again, kapag ikaw ay naka-high dose metformin, meron po yan sa mga iba't ibang ospital natin. Exercise plan, guys. Bakit? Kasi, kapag ikaw ay may movement, yung yung mga pulse din nyo o yung mga dugo ninyo, may blood flow din. And that blood flow increases the nutrient na pumupunta sa inyong mga nerves. And increasing nutrient deposition in the nerves, yun, mas gumaganda. Repair, growth, and recovery. O bakit ayoko nung smoking tsaka alcohol dito, no guys? Kasi guys, pag ikaw ay meron kang alcohol intake and smoking, again, ang tawag dito, yung stress, yung inflammation, yung superoxides natin, antioxidant, di ba? Yung mga binibigay natin mga gamot or yung mga supplements. Kapag ikaw ay nagkakaroon ng vices na ganito, mas nagpo-produce ka ng superoxides which is detrimental to your health. Of course, comprehensive food exam kapag meron na. Yun na yung mga chinecheck yung mga daliri or yung pinapalo-palo yung mga buto-buto ninyo para makita kung gumagalaw pa ba yung effect ng nerves nyo. Next slide, ma'am. So, local considerations, guys. Screening practices to all of your doctors. Aaminin po, hindi lahat ng doktor nag-i-screen ng nerves. But always remember,
kayo po mismo kaya nyo i-check everyday yan and titignan nyo kung may nararamdaman na kayo. Access on nutrients, be it supplementation, okay, na ino-offer ng nila for tonight's lecture, and of course, culture and dietary. Ang problem kasi sa atin, usually, lalo na ngayon, since Western food diet tayo, most of our kinakain is ultra-processed, di ba? So guys, tanongin nyo muna, anong kinain nyo kaninang lunch? Kung yan ay ultra-processed, o ano yung ininom ninyo? Ano, di ba? May high fructose corn syrup ba yan? The more na mas kinakain kayo ultra-processed, mas less yung chance na may micronutrients yan. So, mas maganda sana, ayun, balik tayo yung full food. Yung kayo yung nagluto, na nakuha nyo sa grocery store. Guys, ito. Pag pumunta kayo sa grocery store, dapat ang binibilhan yung mga pagkain, yung nasa labas lang. Hindi yung nasa loob, mga sa aisle. Kasi mas nasa loob aisles yan, most likely, processed food yan. Okay? Remember, hindi lang processed food, yung burgers tsaka hotdog, mga ganon. The fact na merong nutrition facts or nakabox yung pagkain ninyo, it is considered already as a processed food. O, diba? Kala mo lang healthy, pero yun pala. So, yun guys. Patapos na ako. So, Brian, mag-ready ka na sa mga mag-question sa atin. Yes, So, ready na po. So, with all of these diabetic patients, diba, 50% of them do not even know that they are diabetes or diabetic for itself. No? So, kailangan bantayan nyo. And of course, habang ikaw ay diabetic, you will have the complication. And what complication again is the most common? Yung microvascular. Retinopathy sa mata, nephropathy sa kidney, and of course, for today's topic, neuropathy. 50% of them will have neuropathy. So, ibig sabihin, kailangan yung bantayan kasi ayaw natin magkaroon ng sugat na hindi gumagaling. Okay? Screen and check. Always check your medications to control your blood sugars. And of course, if may symptoms na, kailangan mag-double time tayo para magbigay ng mga gamot or supplementation sa makakatulong sa. And of course, nutritional components, guys, less processed food, increase physical activity, and of course, full yung foods na kakainin natin. So, I think that will be it, Brian. Kung merong questions, if ever, yung mga taong kasama po natin, tayo na lang natin sagutin yan. Okay? Ayan. So, maraming salamat po, Dr. Kudal, sa sobrang informative at inspiring talk, ano? So, ang dami po naming natutunan ngayong gabi mula sa kung gaano kahalaga yung nerve health. Una, firstly, di ba, dinefine niyo po yung nerve dun sa... So, yung nerve health sa ating araw-araw na galaw, mahalaga siya, tulog, and overall productivity. Hanggang sa kung paano natin mapapanatili yung healthy nerves para sa mas maging hawang buhay, kahit may diabetes. So, to give a reflection lang din po sa discussion, parang yung discussion po siya na, Doc. Ako po kasi I'm a psychology student, and now I have realized how important our nerve are. Sila yung nagko-connect sa brain at sa buong katawan natin. Parang messenger na nagpapasa-pasa po ng mga signals, no? So, kapag may diabetes then you have mentioned na mataas ang blood sugar, and dahil po doon naapektuhan yung mga blood flow natin kasi kulang yung oxygen and also yung mga nutrients, nasisira yung mga ugat ng nerbiyos. Kaya may mga sintomas tulad ng mga pamamanhid, mga tusok-tusok at kamay doon tsaka sa paa. Pero ngayon ko lang din po nalaman sa statistics, which is interesting po siya, that 50% you have mentioned na 50% ng mga may diabetes, hindi nila alam na meron pala sila. So, grabe talaga yung diabetes, no? Nakaka-apekto talaga ito sa quality of life and minsan pati sa mental health natin. Kasi may stress, worry, or anxiety na kasama siya, of course. Kaya importante talaga na maging aware tayo tsaka alagaan natin yung nerve health natin. Kasi pag inalagaan natin yun, para na din natin inaalagaan yung buong sarili natin, yung holistic well-being, our body and also our mind.